Kamusta mga kaligtas? Kamusta ang buhay? Ikaw ba ay may problema, may pangangailangan, may sakit at karamdaman? Ang payo ko sa iyo kaligtas, ay lumapit ka lang sa ating Panginoong Hesus at sabihin mo sa Kanya ang lahat ng nadarama mo at nararanasan mo ngayon, at bibigyan Kanya ng kapahingahan, at katugunan sa lahat ng paghihirap mo ngayon. Bago ang lahat at bago tayo pumunta sa ating tema sa video na ito, special shoutout sa ating mga kaligtas na sina Jason Ayok, kay Copico Blanca, kay Joel Enero, kay Jelly Oro, kay Isabong Kang Madrigal, kay Techno-Based Disco Mobile at kay Kenneth. Salamat sa suporta. God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Hesus Kristo. Like and follow po sa ating Facebook page and subscribe. Like and comment naman po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at pinagpala po kayong lahat. Pumunta na tayo sa ating tema sa video na ito, na kung papaano nanalo ang binatang si David sa higanti na si Goliath. Basahin natin sa unang Samuel Kapitulo 17 versikulo 1 hanggang 58. Si David at si Goliath. Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soko na sakop ng Juda para makipagdigma. Nagkampo sila sa Ephes Damim, sa gitna ng Soko at Azeka. Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa lambak ng Ila. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay nasa isang burol at ang mga Israelita naman ay nasa kabilang burol, nasa gitna nila ang lambak. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat na ang pangalan ay Goliath. Lumabas siya sa kampo ng mga Filisteo, at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May 9 na talampakan ang kanyang taas. Tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal, ang dulo nito ay tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita, "Kailangan ninyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Filisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo, pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, natakot sila ng husto. Ngayon, may anak si Jesse na nagngangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem, na mula sa lahi ni Ephraim sa lupain ng Juda. Matanda na si Jesse ng mga panahong iyon. May 8 siyang anak na lalaki. Ang 3 nakatatanda ay sumama kay Saul sa digmaan, ang panganay na si Eliab. Ang sumunod ay si Abinadab at si Shammah naman ang pangatlo. Si David ang bunso sa magkakapatid. Habang kasama ni Saul sa digmaan ang 3, si David ay nagpapabalik-balik sa paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita, araw at gabi. Isang araw, sinabi ni Jesse kay David, "Anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 piraso ng tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. Dalhin mo rin itong 10 piraso ng keso sa pinuno ng hukbo. Kumustahin mo rin ang kalagayan ng mga kapatid mo roon. At sa pagbalik mo rito, magdala ka ng katunayan na mabuti ang kalagayan nila." Naroon sila ngayon sa lambak ng Ila at nakikipaglaban sa mga Filisteo kasama ni Saul at ng iba pang mga Israelita. Kaya kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa sa isang pastol at siya ay umalis ayon sa iniutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban. Maya-maya, magkaharap na ang mga Israelita at mga Filisteo na handa ng maglaban. Iniwan ni David ang mga daladala niya sa tagapag-asikaso ng mga kailangan ng hukbo, at tumakbo siya sa lugar ng labanan at kinamusta ang mga kapatid niya. Habang kinakausap niya sila, lumabas si Goliath, ang mahusay na mandirigma na tagagat, at pumunta sa unahan ng mga Filisteo, at hinamon na naman niya ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ng mga Israelita si Goliath, nagtakbuhan sila sa sobrang takot.
Nag-usap-usap sila, nakita ba ninyo ang lalaking iyon na sumusugod para hamunin ang Israel? Bibigyan ng hari ng malaking gantimpala ang sinumang makakapatay sa kanya. Hindi lang iyan, ibibigay pa niya rito para maging asawa ang isa sa mga anak niyang babae, at ang buo niyang sambahayan ay hindi na magbabayad ng buwis sa Israel. Nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos na humahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos? Ano ba ang matatanggap ng taong makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, iyon nga ang gantimpala sa makakapatay kay Goliath. Nang marinig ito ni Eliab, ang nakatatandang kapatid ni David, na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya. Sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinagbantay mo sa ilang tupa natin doon sa ilang? Akala mo kung sino ka? Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Sinabi ni David, ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang ako. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba para linawin ang mga nalaman niya kanina at ganoon din ang sagot na natanggap niya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David. Kaya ipinatawag niya ito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na panghinaan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako na po na inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Sumagot si Saul, hindi mo kayang makipaglaban sa kanya, bata ka pa, habang siya ay mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. Pero sumagot si David, matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na tataenggi sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog, at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso, at gagawin ko rin ito sa Filisteyong yun na hindi nakakakilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at oso ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong yun. Sinabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na, patnubayan ka sana ng Diyos. Ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuutan niyang pandigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit, dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay, kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador. Lumapit siya kay Goliath. Lumapit si Goliath kay David na pinangungunahan ng tagapagdala niya ng armas. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamula-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang dala-dala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Sumagot si David, may kikipaglaban ka sa akin na ang dala ay espada, sibat, at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop, at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o siba. Sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Sumugod ang mga sundalo ng Israel at Juda na sumisigaw, at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Sharaim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ang mga Filisteo, nagsibalik sila at sinamsam ang mga naiwan sa kampo ng mga Filisteo.
Dinala ni David ang ulo ni Goliath sa Jerusalem, at inilagay sa kanyang tolda ang mga armas ni Goliath. Habang pinagmamasdan ni Saul si David na papalapit kay Goliath para makipaglaban, tinanong ni Saul si Abner, na commander ng mga sundalo, "Abner, kaninong anak ang binatilyong iyan?" Sumagot si Abner, "Hindi ko po alam, mahal na hari." Sinabi ni Saul, "Alamin mo kung kanino siyang anak." Nang bumalik si David sa kampo nila matapos niyang mapatay si Goliath, dinala siya ni Abner kay Saul. Bitbit pa niya ang ulo ni Goliath. Tinanong siya ni Saul, "Kanino kang anak, binata?" Sumagot si David, "Anak po ako ng inyong lingkod na si Jesse na taga Bethlehem." Kaya ang tanong papaano tinalo ng binatang si David, ang higanti na si Goliath, ang sagot ay nilabanan niya ito sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi dahil sa sariling lakas niya kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Minsan sa buhay natin, pilit natin ginagawa sa sarili nating kalakasan at kakayahan ang lahat ng bagay. Kaya minsan tayo ay napapagod, nanghihina at natatalo. Mga kapatid, at mga kaligtas, andyan ang Diyos na pinakamakapangyarihan, na kayang gawin ang lahat, ibigay at ipaubaya natin sa Kanya ang lahat. Makikita natin na tayo ay magtatagumpay sa lahat ng bagay. Ang laban mo ay laban ng Diyos. Hindi ka matatalo kapag nasa iyo ang Diyos, siya ang lalaban para sa iyo. Kaya huwag kang matakot at huwag kang panghinaan ng loob. Magtiwala at manampalataya ka lang sa Kanya. Tandaan, ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Continue to support our channel and Facebook page. Please like, comment, subscribe and follow. God bless mga kaligtas. Keep safe.